Meron silang binabalak. May binabalak silang gawin na parang pag-ataking gaya na nangyari noong Oktubre. Syete, sa mga pasilidad ng Amerikano, kunin ng mga Amerikano bilang bihag. Dalhin sila sa Iran. Kung gusto lang ng mundo manood at asahan ang parehong resulta. Maligayang pagbabalik sa Access of Truth sa JNS. Espesyal ang panauhin natin ngayon si Bijan Kian, co-founder at presidente ng Institute for Voices of Liberty na 2 beses kinumpirma ng Senado ng US. Nagsilbi rin siya sa pambansa, humawak ng matataas na posisyon sa pambansang seguridad at patakaran panlabas sa ilalim ni na Pangulong George W. Bush, Barack Obama at Donald Trump, kabilang-bilang pangalawang namuno sa opisina ng Direktor ng Pambansang Intelihensya sa transition team ng pagkapangulo noong 2016. Tatalakayin natin ang patuloy na banta ng Islamic Republic, ang mga pandaigdigang alyansa nito at ang dapat malaman ng mga Amerikano tungkol sa pangmatagalang estratehiya ng rehimen sa kasalukuyang yugto ng digmaan. Kaya naman, maligayang pagdating sa palabas, Bijan. Maraming salamat sa pagpunta mo ngayon. Masaya akong kasama ka, Emily. Magulo ang mundo. Maraming dapat pag-usapan. Maraming dapat talakayin ngayon. Nagbabala ka na ang banta ng Islamic Republic sa US ay hindi lang tungkol sa missile at sandatang nuklear. Inilarawan mo ang isang sitwasyon kung saan maaaring subukan ng rehimen ang isang atake na katulad ng nangyari noong Oktubre 7 sa mismong teritoryo ng Amerika na may kasamang pagguha ng mga bihag. Gaano katoto ang bantang yan? Bakit sa tingin mo, marami sa Washington ang patuloy na minamaliit ito? Alam mo, Emily, mahirap ang trabaho ng mga opisyal at organisasyon ng intelihensya kung sila ay tumugon sa isang bagay na nararamdaman nilang panganib, na iyon ay napipintong panganib at kanilang iuulat ito. Pwede silang maparatangan na nagpapalaki ng issue, nag-overreact o sobrang masigasig na mga opisyal ng intelihensya. At kung hindi nila ito pinansin, mapaparatangan silang may hindi napansin. Magkaiba ang opisyal ng Intel at mamamahayag. Ang paghusga sa isang opisyal ng intelihensya ay based sa kung paano siya kumilos bago pa mangyari ang insidente. At syempre, ang kapaligiran ng mamamahayag ay pagkatapos na ng insidente. Mahirap talaga ang sitwasyon, kaya dapat tayong lubos magpasalamat sa mga kalalakihan at kababaihan. Ang mga tahimik na bayani ng bansa na matagal na nagbabantay para mapanatiling ligtas tayo. Pero sabi nila, lagi pang may puwang para sa pagpapabuti. Noon, alam mo, balikan natin. Balikan natin, tingnan natin kung ano nangyari bago ang 9/11. Nagkaroon tayo ng pag-atake sa World Trade Center. Nagkaroon tayo ng pag-atake sa mga embahada sa Tanzania at Kenya. At nagkaroon din tayo ng pag-atake sa USS Cole sa Yemen. Kaya kung tatanungin mo ang 5 taong gulang, magsasabi ako ng ilang salita at alamin mo kung ano ang lohikal na kasunod. Sinasabi ko, lupa, dagat, at tiyak na sasabihin ng 5 taong gulang ang hangin. Ganun ang pakiramdam ng 9/11 at isipin mo kung tinanong mo kung gaano ito katotoo. Paano tayo tutugon dito? Kaya at saka ang isa pang bagay ay, alam mo, nakita rin natin nung natagpuan ng Israeli intelligence ang Jericho Wall booklet. At nung ang mahusay na intelligence officer, iniulat ng Israeli intelligence officer na may kakaibang aktibidad sa hangganan. At pagkatapos, yung mga babaeng taga-masid dun sa, alam mo na, mga nagbabantay sa hangganan, nagulat sila na may kakaibang nangyayari dito. At hindi ito pinansin. Hindi ito tukol sa kabaitan sa IDF or Israeli intelligence. Hindi. Naguulat lang ito na nangyari. Ang nangyari ay hindi siya pinansin. Iyan ang realidad. Nangyari ang trahedya noong Oktubre 7. Kaya may maaring magsabi na ako'y nag-ieksaherate o nag-i-imagine ng mga bagay na malabo mangyari. Hindi. Hindi magsasama ang Iranian intelligence at ang regular na hukbo dahil kailangan nila ng logistics, kailangan nilang malaman kung paano nila makukuha ang suporta. Kapag may ganitong operasyon, may plano sila. Nagbabalak silang gumawa ng isang operasyon na parang Oktubre 7 sa mga pasilidad ng Amerikano at gawing bihag ang mga Amerikano. Dalhin sila sa Iran. At pagkatapos, alam mo, sasabihin mo, Bijan, ano ka ba? Parang malabo naman mangyari yun. Hindi naman nila gagawin. Sige. Kung gusto ng mundo naman natiling walang ginagawa at sabihin yan, asahan nyo na lang na makulit ang parehong resulta na nangyari sa amin noong 9/11 at noong Oktubre sa Israel. Ang trahedya ng
ikapito ng Oktubre. Hindi natin dapat payagan yun. Hindi dapat baliwalain ng tao yan dahil sobrang daming politika at pagkakampi-kampi. Marami hindi gusto si Pangulong Trump, ano man ang dahilan. At yung iba sa kanila, hindi nila masabi kung bakit. Pero alam mo, may iba-iba silang opinyon na palaging naapektuhan ng iba. Hindi mo pwedeng baliwalain yon. Kaya ang kapaligiran ito ay hindi talaga galon kapuro. Hindi kasing linis o dalisay gaya ng dapat. Kaya sa tingin ko yun na ang tanong ay, tatanungin mo, gaano ba talaga kapasible ang ganitong plano? Pareho lang ng mga tanong na dapat mong tinanong bago ang 9/11 at pareho rin ng mga tanong na dapat mong tinanong bago ang ikapito ng Oktubre. Nasa kakayahan nila na gawin yon. Ipinakita na nila Mga palatandaan. na kapag dumating sila at nagsabi, kukuhay naming bihag ang mga Amerikano at sisingil ng $1 billion bawat isa. Dapat silang seryosohin. Yan ang sinasabi ko. At kung parang eksaherasyon, alam mo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa tingin ko, sinusubukan kong mag-isip ng maagap bago pa mangyari ang pag-atake. Sa loob ng maraming taon, marami sa kanluran at mga Iranian ang nagtatani sa pagitan ng IRGC, Islamic Republic, at Artesh, ang regular na militar ng Iran. Naniniwala silang ang hukbo ay nanatiling medyo mas profesional, marahil ay hindi gaanong ideolohika na tapat kumpara sa IRGC. Ipinapahayag mong hindi na totoo ang palagay na yon. Ano ang nagbago? At bakit mo, halimbawa, itinuturo si Rear Admiral Habib Sayari bilang simbolo kung gaano kalalim na kompromiso ng rehimen ang regular na sandatahang lakas? Oo, alam mo, napaka-interesante nito. Gamitin ko rin ang pagkakataong ito para sabihing hindi lang yan ang pagkakamali natin sa paggawa ng mga pulisya sa mga nagdaang taon. Alam mo, may kakulangan talaga ng kaalaman pagdating sa pangkalahatang pag-unawa sa Iran. Kapag pinag-uusapan mo ang Iran, hindi lang ito basta isang bansa sa mapa. Isa itong sibilisasyon. Dapat mong maintindihan yon. At kung gusto mong malaman kung anong ibig sabihin nun, ito ba ay, Bijan, naku, patulak ka na magsalita. Ano naman ang koneksyon ng sibilisasyon dyan? Sige, masasabi ko sa iyo kung anong ginagawa nito. Dadaling kita sa isang maliit na bayan na tinatawag na Abaddon. Sa bayang ito, nagugutom ang tao. Sila ay naghihirap. Hindi sapat ang pera nila para sa pagkain. At ang nangyayari pa, kapag nihatid na ng gobyerno ang mga sako ng bigas, itinatapon lang nila ito. Itinatapon lang nila ang mga yon. Hindi nila ito tinatanggap. Wala kang maririnig na ganyan sa ibang bahagi ng mundo. Kapag may ganyang pangyayari, naguunahan ng mga tao sa sako ng bigas o kung ano pa man. Hindi naman nangyayari yon. Pangalawa, inakala namin gaya ng Vice Presidente J.D. Vance na talagang sobrang nakakatawa. Ayon sa kanya, 64 na milyong tao ay tatakas sa bansa. Ipinapakita lang niya ng kakulangan sa edukasyon at kaalaman. Hindi ganito klase ng mga tao ang tatakbo palayo. Bumabalik sila at sinabi sa akin at natuto ako. At alam mo, hayaan mo akong maging tapat, sobrang prangka. Hindi ko maihiwalay ang sarili ko sa ganung kakulangan sa kaalaman. Hindi kami eksperto at hindi namin alam ang kasaysayan yon. Hindi namin alam kung gaano kalalim ang sibilisasyong yon na may epekto sa kultura at asal ng tao. Paano ka lalaban sa bansa na hindi mo kilala ang mga tao nila? Hindi yon maganda. Kaya na yan, napunta tayo sa issue ng nabanggit mo itong Rear Admiral Habib Sayari. Kaya kanina, tinitingnan natin, gaya ng nabanggit mo, ang pagkakaiba ng IRGC at ng Artesh. Bakit natin naisip yon? Dahil naramdaman natin na may kasaysayan ng Artesh. Meron itong doktrina na nakabatay sa pangtatanggol ng bansa at ng mamamayan. At nagkamali kami. Walang ganung bagay. Talagang mali. Para nung tinanong si Pangulong Trump, sabi mo, mababait ang mga tao. Pangalawa, natanggal ang unang at pangalawang layer. Yung ikatlong layer, sila ang mga taong pwede nating makatrabaho. At pagkatapos ay bumalik siya at sinabi, ang mga natitira ay mga basura na lang ang kaharap natin. Kaya ano nangyari? Anong pinagkaiba? Para tayo namulat. Ganon din ang pagkakaiba ng IRGC at ng Artesh. Walang pinagkaiba. Isang bagay na kailangan nating maintindihan ay yung dalawang magkapatid. Isa ang namuno sa IRGC. Yung isa naman ay nasa hukbo. Salamis. Bidanggit mo si Rear Admiral Habib Sayari. Alam mo,
Tiningnan namin siya bilang isang taong ginagalang ng mga tao. Kasama siya sa lumang henerasyon, dumaan siya sa totoong paaralan, totoong edukasyon, command school, lahat. Sinabi namin, alam mo, baka siya na ang taong pwedeng magsabi. Alam niyo mga kasama, hindi natin kayang manalo sa digmaang ito. Sumuko na lang tayo sa taumbayan. Maging makatuwiran tayo. At nagkamali kami, talagang mali kami. Parehong kwento at si Medi, kapatid niya, ang namumuno sa intelihensya. Kung magtanong ka sa mga tao, sasabihin nilang hindi nag-uusap ang magkapatid at hindi nila gusto ang isa't isa. Pinili ng gobyerno ang isang kapatid sa IRGC at ang isa naman sa regular na hukbo dahil hindi raw sila nag-uusap, dahil lagi raw silang nagbabanggaan, alam mo na. Palaging magkaaway. Yan ang expression itinuro lang sa akin kaninang umaga na ang ibig sabihin ay nagbabanggaan o nagkakaharap sila. At ang ibig sabihin niyan ay talagang magkalaban sila sa isa't isa. Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado. Si Habib Sayari ngayon ay naging tagapagsalita ng mga pumatay sa mga batang Iranian. Nakatayo siya ron na walang pakialam, may mga medalya mula dito hanggang balikat niya. At mukhang totoong militar. Pero tinitingnan siya bilang isang walang silbi. Talagang matandang lalaki na wala ng pakinabang ngayon. Alam mo, may konsepto ng sama-samang pananagutan. Kung nasasaksihan mo ang kawalang katarungan, kung nasasaksihan mo ang isang krimen, hindi mo lang hinahayaan, tinutulungan mo pa. Pinadalaga na po pa ito. Tingin mo siya, paikot-ikot siya, hinahalikan ng mga bata at bumibisita sa mga puntod ng mga taong pumatay sa mga batang Iranian. Iyan ang papel niya, kaya gusto mo ba siyang pagkatiwalaan na yon? Para saan? Anong papel? Yung mga nasa ilalim niya. Alam mo, pinag-usapan mo ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay hindi sa pagitan ng RGC at ng regular na hukbo. Ang pagkakaiba ay nasa mga matatandang ito na may utang na loob sa lahat ng medalya na meron sila. Alam mo, nakuha man nila yon sa anumang dahilan. Malaki ang utang na loob nila sa bawat medalya. Nayuyuko sila sa bawat utos mula sa itaas na nagsasabing, gawin mo ito. At gagawin nila ito. At pagtingin mo sa Rear Admiral na ito, ang opisyal na may isang bituin, napakairap siyang tingnan at igalang. At maniwala ka sa akin, wala nang respeto sa kanya ang mga tao niya. Naghanap ka ng pagkakaiba? Tingnan mo ang bagong henerasyon ng mga batang mataas na opisyal na umaangat sa Iran. Alam nila yan. Sobrang natatakot lang sila. Alam mo, isang bagay, isang maling galaw at patay na sila. Sobrang takot sila doon. Kaya, alam mo, sa tingin ko makikita mo ang hinaharap na wala nang lumang hanay na may lahat ng medalyang yon at may tiyak na utang na loob sa gobyerno. Na ibig sabihin, kapag sinabi ng gobyerno, alam mo, pupunta ako pumatay ng mga bata. Tumayo ka lang doon, wala kang gagawin. At kung kaya mo, padalhan mo na lang ako ng ilang bala. Iyan mismo ang ginagawa ni Habib Sayari at ng mga taong katulad niya. Nakakadiri sila. Nakakahiya ang mga taong ganyan na nagsusuot ng uniformeng yan. At ang trabaho nila ay protektahan ang mga tao at ang bansa, pero nabigo sila sa pareho. So gusto ko iparating, naniniwala ako dapat gamitin ang pagkakataong ito para ilahad ang kinabukasan ng militar, kasama na. Kasama pati mga bagong flag officer. Ay maliwanag. Kung wala silang napatay, wala silang ninakaw. Kung hindi talaga sila nakasira ng reputasyon ng iba, kung wala silang ginawang dahilan para may personal na reklamo laban sa kanila saan man, hindi sila dapat mag-alala. Magiging maliwanag ang kinabukasan ng militar dahil babalik ang bansa sa pag-aalaga ng regular nitong militar, walang duda. May magandang balita na paparating. Mag-focus tayo sa susunod na henerasyon. Ang mga napapagod, kailangan nila ng tulong para mapalis ang lumang gwardiya. Wow! Oo, tunay na pagtataksil ito. Tunay na pagtataksil sa mga Iranian. Gusto kong baguhin ng kaunti ang paksa dahil marami na tayong narinig tungkol sa Russian drones sa Ukraine. Mas kaunti talaga ang atensyon sa tulong ng Russia sa Islamic Republic na alam kong pamilyar na pamilyar ka rito. Gaano kahalaga ang naiulat na paglipat ng Moscow ng Cometo-M navigation system para mapabuti ang katumpakan ng Shahed drone? At ano pang ibang anyo ng suportang militar o intelihensya ng Russia ang nangyayari na hindi nakikita ng publiko ngayon? Emily, sa loob ng maraming taon, ang pamantayan ng edukasyong militar para sa Iran at ng imperial na gobyerno ng Iran ay ang mga pamantayan ng NATO.
At ibig sabihin nito, ang mga pamantayan ng Estados Unidos talaga ang itinuturo sa mga opisyal. Nang matapos yon, una ang dating Unyong Sobyet at pagkatapos, Rusya ang pumalit sa papel na yon. At ang edukasyong yon na may kaunting kasaysayan nun ay binuhay muli. At ang pagbabahagi ng intelihensya, edukasyong militar, lahat ng yan nandyan na at patuloy pang lumalago at nakumpirma na ang Cometa M ay inilagay sa mga drone na Shahed 136 para mapabuti ang kakayahan sa nabigasyon. At alam mo, nagtataka ako kung kailan nga ba umano na ibenta ang mga drone na ito sa Rusya. Kinuwestiyon ko yon kaya talagang kakaiba. Ibig ko sabihin, hindi naman komplikado ang teknolohiya ito. Kahit anong bansa na may simpleng kagamitan at 3D printer ay kayang gawin kung ano man ang gusto nilang gawin. Bakit bumibili ang Russia ng drone mula sa Islamikong Republika? Mura ang mga drone at kaya nilang gawin ang mga ito. Sa totoo lang, hindi naman nila binibili ang mga ito. Tinatanggap lang nila ito sa ganung pagkukunyari para lagyan ng mas magandang navigational Cometa M at ibalik ulit. Iyan ang nangyayari at napapatuloy pa rin ito. Nagpapatuloy pa rin, napakatahimik. Alam mo, tulong sa operasyonal na intelihensya. Kailangan ba natin mag-alala rito? Siyempre. Hindi mo dapat isipin na ayos lang yan. Alam mo, pinalobong mga ulat ng intelihensya. Alam mo, masyadong masigasig na mga operatiba na nasasabik. Hindi natin dapat gawin yon. Delikado yon. Magdudulot yon ng kapinsala ang pagsisisihan natin kung ipagpapatuloy natin ang ganyang ugali, Emily. Totoo yan, nakita natin na kahit kaunting pag-unlad tulad ng paggamit ng Hezbollah ng drone laban sa IDF, nagdulot ito ng maraming kaswalti sa Lebanon. Kaya hindi dapat baliwalain ang mga pagbabagong ginagawa nila para sa mga pag-atake. Pero alam mo, may lumalaking debate sa Washington kung may agwat. Tulad ng sinabi mo, may hindi pagkakasundo sa Jerusalem at Washington kung paano tratuhin ang rehimeng Islamiko. Sabi mo rin, ang agwat ay nagdudulot ng mas malaking panganib sa mundo. Bakit mo yan pinaniniwalaan? Ano sa tingin mo ang hindi pa rin naiintindihan ng maraming Amerikanong policymaker, kasama si Pangalawang Pangulo J.D. Vance tungkol sa rehimeng ito? Alam mo, marami silang hindi naunawaan, Emily. Kaya hindi lang ito ang tanging issue. Kakatapos lang nating talakayin ang isa pa. Pero alam mo, ang Israel lang ang demokrasya sa gitnang silangan. Kung may magtanong tungkol dyan, kung may magtaka, kaya anong kahalagahan yan? Siyempre, kapag demokrasya ang isang bansa, may katatagan ito. Laging may pagbabago sa bawat bansa. Pero kapag may demokrasya ka, nangyayari ang pagbabago nang hindi nagkakapatayan ang mga tao. Kasi naman, alam mo mga punong ministro ng Israel sa nakalipas na 50 o 70 taon mula pa simula. Kaya iyon ay isang kaalyado. Iyon ay isang kaalyado ng Estados Unidos na kung ilalarawan ko ito, babalikan ko ang sinabi ni Pangulong Biden. Naalala mo bang sinabi niya? Sabi niya, kung walang Israel, ang Estados Unidos ay kailangang lumika ng Israel bilang kaalyado sa gitnang silangan. Kaya, daylight. Anong ibig sabihin nito? Alam mo, kakaibang salita na gamitin sa politika at diplomasya. Alam mo, kapag may kahit kaunting siwang sa pagitan ng dalawang bagay, papasok ang liwanag. Ibig sabihin, kahit kaunting pagkakaiba lang, mahalaga ito. May dahilan kung bakit daylight ang tawag dito at hindi simpleng malaking hindi pagkakasundo. Ang ibig sabihin nito ay kung may maliit na pagkakaiba ng opinyon tungkol sa mundo sa pagitan ng Washington at Jerusalem, asahan mo magiging magulo ang mundo. Bakit mo asahan yon? Dahil ang Israel? Alam mo, ako ang humawak ng Middle East, Central Asia, Caucasus at Russia na portfolio sa Exim Bank noong ako'y naglingkod doon. At naalala ko, may nagtanong sa akin at si Ambassador Orin mismo ang nagtanong. Sabi niya, Bijan, alam mo bang nasa gitnang silangan ang Israel? Sabi ko, "Oo." Tinanong niya, bakit hindi ka pa nakakapunta ron? Sabi ko, plano kong pumunta ron. Kaya ang Israel ay nasa gitnang silangan. Ang gitnang silangan ay isang delikadong lugar. Kapag may lamat sa pagitan ng Washington at Jerusalem, asahan mo ang kaguluhan, asahan mo ang mga problema.
Kaya bakit ba tayo may ganitong relasyon sa Israel? At syempre, hindi naman tayo nakakasundo sa lahat ng bagay, pero hindi ibig sabihin nun ay may lamat na sa relasyon. Ang daylight ay nangangahulugang hindi pagkakasundo sa mahahalagang bagay gaya ng seguridad ng Israel. Hindi ito isang bagay na pwede mong hayaang pasukin kahit kaunting liwanag lang. Kaya hindi dapat pinapayagan ng anumang distansya sa pagitan ng Washington at Jerusalem. Dapat nating isara ang pintong yon. Dapat tayong magkasama. Magpatuloy tayo. Ang Israel ang pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan at ang tanging demokrasya. Umasa tayo sa katatagan. Pustahan natin yan. At pagdating sa, alam mo na, pagbibigay ng mga komento, gaya mo, naguguluhan din ako kung bakit bigla na lang nagkaroon ng ganitong pag-attack sa isang kakampi. Itinuturing ba natin ang kakampi bilang kaaway at ang kaaway bilang kaibigan? Nalilito ako. Masamang tanong yan. Ayoko marinig ang sagot dahil baka hindi ko ito magustuhan. Anong masasabi mo sa mga ulat tungkol sa mga tagapayo ni J.D. Vance kasama si Soha Abumhawi? Binanggit pa ni Trita Parsi na nagbibigay siya ng payo at sinusubukan niyang makisangkot sa alt-right. Ibig kong sabihin, sinasadya ito para manipulahin ang pudisiya ng US sa Iran at impluwensyahan ang pananaw ng vice-presidente sa Israel. Magugulat ako kung hindi. Talagang magugulat ako kung hindi. Pero alam mo, bigyan mo ng konsiderasyon si Pangalawang Pangulo, J.D. Vance. May mga palagay akong ibabahagi. Tingnan natin kung makatwiran ito para sa'yo. Sa tingin mo ba talaga na si Pangalawang Pangulo, J.D. Vance, ay lumalaban kay Pangulong Trump? O sa tingin mo ba baka bumulong si Pangulong Trump sa kanya? Alam mo, ako kapag ako'y umaarte bilang masamang pulis, alam mo na ang gagawin mo. At kapag ako naman ang mabait na pulis, alam mo na ang gagawin mo. At ano sa tingin mo, Pangalawang Pangulo Vance, tapat at pinagkakatiwalaan ng Pangulo bilang Pangalawang Pangulo? Ano sa tingin mo ang sasabihin niya? Hindi ako naniniwala at hindi ako sasang-ayon sa iyo. Hindi ako naniniwala. Hindi ito makatuwiran, Emily, na mag-isip ng ganon. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo, Sekretaryo Marco Rubio, isa sa pinakamatalinong sekretaryo ng Estado sa kasaysayan Kumikilos siya sa pinakamagulong bahagi ng mundo at hawak ang pinakamahirap na trabaho. at ginagawa niya ito ng kamangga-manggang trabaho. Bakit mo sa tingin ganun ang hindi niya nasisiyang reaksyon sa maikling clip na yon? Sa palagay mo ba hindi talaga siya sang-ayon sa Pangulo? Si Pangulong Trump? Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, Emily, may napaka-sopistikadong psikolohikal na digmaan na nangyayari. At mas mainam sabihin na may psikolohikal na digmaan na nangyayari. Mag-ingat na huwag madawit sa usapan na hindi ka naman talaga kasali. Nakipag-usap sila sa ibang tao. Kung magmumukhang tinatrato natin ang mga kaibigan na parang kaaway at ang mga kaaway na parang kaibigan, kung ganon, maganda yon. Magandang senyales yon. Isipin mo ang presidente ng Estados Unidos. Ang buong gabinete niya at ang mga tagapayo niya ay talagang wala sa tamang pag-iisip. O alam talaga nila ang ginagawa nila. Sana nga. Sana nga ay sa huli at hindi sa una. Sa tingin ko, mahirap isipin na lahat sila ay baliw. Pero hindi naman ganun kahirap maintindihan ang komplikasyon ng isang psikolohikal na digmaan na nakatuon sa iba, hindi sa atin. Pero syempre, naririnig natin ito, nalilito tayo at ang mga tao ay mainis. At alam mo, iniisip mo ang mga tao sa Iran na dumadaan sa lahat ng sakit na ito. Nakikitungo sa kanluran na hindi sila naiintindihan. Pinagpapalit sila sa kanilang gobyerno na parang pareho lang sila. Sobrang saya ko na sinimulan na ni Pangulong Trump na sabihin kung ano talaga ang Islamic Republic. Isa itong entidad sa Iran. 48 taon ng paniniil at terror. Natutuwa ako sa pagkakaibang yun. Nalulugkot ako sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa sibilisasyon, mga tao ng Iran, at sa pagiging komplikado ng mga bagay. Unawain ang RGC. Huwag kang lumingon sa nakaraan, hanapin ang iyong daan pasulong. Palagi mong binabalikan ang nakaraan at inaasahan mong ganun din ang magiging takbo ng hinaharap. Sa tingin ko, sabi nga ni David Hume o iba pa, walang obligasyon ang hinaharap na gayahin ang nakaraan.
Kaya kailangan nating magising ng kaunti. Itigil ang paglingon sa nakaraan at tumingin tayo sa unahan. Ano ang nasa unahan? Tayo sa kaliwa ng toro. Sabi mo hindi ka mananalo sa digmaan kontra Islamic Republic kung hindi mo lubos na uunawaan ang mga Iranian. Ngayon, isa sa mga hiling ng mga tao noong protesta ng Enero ay malinaw na panawagan para kay Crown Prince Reza Pahlavi na mangguna sa paglipat mula sa Islamic Republic. Pero tila hindi siya pinapansin ng US, ng administrasyon at ilang lider ng mundo. Bakit kaya? Ano bang hindi napapansin ng mga gumagawa ng patakaran sa Amerika tungkol sa publiko ng Iran at paano ito masusolusyonan? Emily, itatalay ito ng kasaysayan. Ang binanggit mo lang bilang pinakamalaking sakuna na sana ay naiwasan. Ang pinakamalaking sakuna na sana ay naiwasan. Sasabihin ko ito kasama ka ngayon, Twain, sa ika-26 ng Hulyo na ito, 2026. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Ganito ang mababasa sa pagsusuri. Noong 2025, nag-alsa ang mga tao ng Iran sa unang pagkakataon sa loob ng 48 taon. Narinig nila ang tinig ng isang lalaking pinagkakatiwalaan nila. Iginagalang nila, alam nilang siya lang ang tanging tinig. Na lumabas sila, sumigaw ng pangalan niya, ang nag-iisang pangalan, at namatay para mabawi ang kanilang minakaw na kalayaan. Anong iba pang palatandaan ang gusto mong makita na ang taong ito ang pinagkakatiwalaan? Kung may kilusan para sa kalayaan at kung talagang sinusuportahan mo ang kilusang ito para sa kalayaan. Huwag alisin ang kompas sa mga taong gustong makarating mula rito hanggang sa kahon ng balota. At ngayon, tinatanong mo ako kung bakit ganon. Bakit ganon? Kakulangan sa kaalaman, kakulangan sa pag-unawa. Hindi sila naniniwala na ang monarkiya o republika ay isang desisyon na dapat gawin ng mga tao ng Iran. Hindi ito desisyon ng Pangulong Trump o punong ministro Netanyahu. Mga mamamayan ng Iran lang ang pwedeng magdesisyon yan. Kaya sa hinaharap, ganito ang mababasa. Hindi yon naunawaan ng kaluran. Hindi nila alam na nagtitiwala ang mga tao sa Iran sa isang tao. Hindi pwedeng isang tao lang yon. Hindi pwede yun, dapat bihalalan. Pero sandali lang. May tradisyon. May sitwasyon na isa lang ang lalaking pinagkakatiwalaan nila na hindi maging hari o presidente, kundi upang akayin sila sa botohan. Ito, Emily, ang puso ng problema. Ngayon, muli, hindi maintindihan ang isang bagay na ganun kasimple. Ang luwi ka ngayon, Nagpapataas ito ng hinala na ayaw mo talaga maintindihan ito. Nagdudulot ito ng hinala na masyadong maraming impluensya rito. Napag-usapan natin ang mga operasyong pang-impluensya. Merong conflict of interest, alam mo, mukhang may conflict of interest. At importante talaga ang impresyon sa politika. Lahat ng tanong na ito ay lehitimo at dapat itanong. Bakit? Dahil may magtatanong ng makatwirang tanong na, alam mo, bakit kailangan mo makialam sa isang bagay na wala ka namang karapatan o boses? Bakit kailangan mo sabihin, alam mo, ito o yon bilang suporta o pagpuna sa isang taong sinusuportahan ng mga tao ng Iran? Alam mo, pumunta ako sa harap ng White House sa Washington, D.C. Hinilig ko sa mga tao at kaibigan ko na patugtugan ng YMCA para alam ng presidente na nandun kami. Alam namin ang paborito niya awit. At pagkatapos ay sinabi ko, Junong Presidente, salamat sa pagtanggal o pagtulong na tanggalin ang pinakakriminal na tao ng siglo, Ayatollah Khamenei. Pinahalagaan namin yan. Salamat sa pagpatay sa mga pumatay sa mga batang Iranian. Pero alam mo, may tanong ako para sa'yo. Sa tingin ko ay taong 1,775 at ang mga mararangal at malalayang tao ay lumalaban sa pinakamalaking militar na pinamumunuan ni George Ikatlo, ang tirano. At ang mga tao dito ay walang magawa. Hindi nila alam kung paano lumaban. Ginagamit nila ang mga kagamitang pang-agrikultura bilang sandata. At may isang Pranses na isang sundalo. Dumating siya para tumulong sa'yo at sinabi, nandito ako para tulungan ka rin. Alam mo, ibalik sa'yo ang iyong kalayaan. Pero may isang problema lang. May lalaking ang pangalan ay George Washington.
Hindi ako sigurado tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung siya ang tamang tao para mamuno sa revolusyong ito. Ang Amerikano, alam mo, gusto nila ng kalayaan nila. Gusto ko tulungan sila. Pero hindi ako sigurado tungkol sa lalaki ito. Anong masasabi mo? At paano hatulan ng kasaysayan ang sitwasyong iyon? Eksakto, diyan tayo ngayon. Sa palagay ko, mahalaga para sa Estados Unidos na maunawaan na ang katatagan ay nakasalalay sa suporta ng mamamayan at sa isang secular na demokrasya. Hindi sila makahanap ng tagapangtanggol, si Prinsipe Reza Pahlavi, upang pamunuan ang kilusan ng mga tao patungo sa botohan. Mahalagang punto ito, Emily, kung mapapaliwalag natin. Sa tingin ko, ito ang kahalagahan ng sitwasyong ito, nitong komplikadong sitwasyon. Sagutin lang natin ang tanong na ito. Ikaw ba? Ikaw ba ay papatakbo ng kampanya para sa kalayaan o isang personal na kampanya? At tamang sagot ay una, hindi pangalawa. Kampanya ito para sa kalayaan na pinamumunuan ni Prinsipe Reza Pahlavi. Madaling intindihin ito. Walang sasay na tutulan yun. Walang sisayon. Kasaysayan ang magpapakita na malaking pagkakamali ito. Ngayon, gusto kong tanungin ka tungkol sa Quincy Institute, kung saan si Trita Parsi ang Executive Vice President at co-founder. Kakapaglabas lang ng ulat ang Quincy Institute na nagsasabing nagpapatakbong Israel ng $1 billion na kampanya ng impluensya para manipulahin ang patakaran ng Amerika at opinyon ng publiko. Maraming kritiko ang nagsasabing ang mga individual na konektado sa Quincy at Nayak ay nagsusulong ng mga posisyon sa mga usaping may kinalaman sa rehimeng Islamiko at matagal nang kinukwestiyon ang kanilang transparency at dayuhang impluensya. May panawagan bang magparehistro sila sa FARA? Paano matutukoy ng mga Amerikano ang pagkakaiba ng lehitimong advokasya, operasyon ng dayuhang impluensya, at kung kailan masusing suriin ang mga organisasyon, lalo na sa ilalim ng batas tulad ng FARA? Emily, kapag ang mga individual ay kumikilos para sa ibang mga gobyerno, ang kamahalaan ng Estados Unidos, sineseryoso yon ng kagawaran ng katarungan. Kaya, alam mo, may personal akong karanasan dyan at masasabi kong sineseryoso talaga nila yon. Minsan nga ay sobra pa at hindi makatarungan sa ilang pagkakataon. Pero maganda naman ang trabaho nila. Sa karamihan ng pagkakataon, ginagawa nila yon. Ang tanong na dapat itanong ay, paano nga ba ito? Paano nga ba na may ilang individual na lumalabas sa ilang diplomatikong pampupulong at patuloy na ipinaglalaban ng interes ng isang banyagang gobyerno na kasalukuyang may digmaan laban sa Estados Unidos? At para naman, alin sunod sa anong mga patakaran? Alin sunod sa anong batas? Eksakto, bang ang Vice-Presidente ng Estados Unidos ang pumipili ng parehong mga tao o ilan sa mga taong nahatulan ng isang federal na hukom na naging. Sa totoo, alam mo, ang mga wika, alam mo, kung hindi ka ahente ng pamahalaang Iranian, hindi ko alam kung ano tatawag ko sa'yo. Lahat ng ebidensya na papakita niya. At kapag nangyari ito, sa tingin ko, may karapatan ang Amerikano magtanong. At itinatanong ko yan bilang isang Amerikano. Bakit? Bakit hindi tinitingnan ng kagawaran ng katarungan ang bagay na ito? Dahil ba ito sa pampulitikang kapakinabangan? Aha, naintindihan. Useful idiots. Sige, nakuha ko. Kung ganon, at para sa kapakanan ng pambansang seguridad ng Estados Unidos, na gamitin ng ilang mga tanga bilang mga eksperto. Sige lang, ituloy mo. Sige lang, ituloy mo. Alam kong ito ay isang tactical na hakbang. Kailangan itong gawin. At kailangan ko lang lunukin ang sarili kong lohika at maghintay. Pero kung hindi naman, kumilos ka. Minsan, ang pakinabang at gastos ng pagkakaroon ng mga taong marami interes at walang danggal, walang kahit anong danggal, pera. Emily, alam mo ibig ko sabihin. Binabayaran ang mga useful idiots. Para gawin ang inuutos sa kanila. Para sa kanilang mga ginagawa. Alam mo, sa palagay ko, panahon na para seryosong tingnan ng gobyerno ng Estados Unidos ang katotohanang nasa digmaan tayo. Kapabayaan ng mga otoridad kung hindi nila iimbestigahan ang isang bagay na dapat nilang imbestigahan. Kailangan nilang sundin ang batas. Sa tingin ko, kailangan ng seryosong aksyon. Ay talagang matagal lang dapat ginawa, matagal lang dapat kumilos laban sa mga taong ahente ng ibang bansa. Sa lahat ng kinikilalang pamantayan at definisyon. Pero
hindi sila pinapansin. Kaya may problema. Emily, kailangan itong tugunan. Ngayon, may mga organisasyon at komentarista sa US, kabilang sina Trita Parsi, NIAC at iba pa. May malaking papel sa paghubog ng pananaw ng mga Amerikano sa rehimeng Islamiko, lalo na sa media at paggawa ng pulisya. Anong dapat malaman ng publiko sa Amerika tungkol sa network ng impluensya at epekto nito sa patakaran ng US sa rehimeng yon sa nakalipas na ilang dekada, lalo na ang pagkiling laban kay Prinsipe ng Corona, Reza Pahlavi? Alam mo, ang operasyon ng impluensya ng Islamikong Republika sa Estados Unidos ay hindi chismis. Tingnan mo lahat ng individual na naaresto. Dilitis, nahatulan ng pagkilos para sa kapakanan, maging ito man ay pagpapadala ng kagamitan sa Islamikong Republika. At lahat sila, sa totoo lang, lahat sila ay kasali sa kahit anong krimen na ginawa ng Islamikong Republika laban sa mga mamamayang Iranian sa loob ng 48 taon. Lahat sila ay kasali. Balang araw kailangan nilang managot. Walang pakialam kung para sa ilang ahensiya ng intelihensya sila nang tatrabaho. At sa anong paraan, ilang papel bilang useful idiot ang ginampanan nila sa ilalim ng iba't ibang pangalan. O kung gaano karaming pera ang naipon nila. Darating ang araw na kailangan nilang managot sa batas. At nalalapit na ang araw na iyon. Walang duda. May mga tao na nag-alay ng kanilang mga yaman upang matiyak na magaganap ang hustisya. At ang pagsawalang bahala sa banta sa seguridad ng Estados Unidos ay kawalang katarungan sa mga Amerikano. Bakit kailangan magmalasakit ang mga Amerikano sa operasyon ng impluensya ng Iran? Ganito, hayaan yung sabihin ko, mabilis ko lang itong sinuri. Bakit dapat magmalasakit ang mga Amerikano tungkol sa Islamic Republic mula pa noong 1970 at 70? Ang dami ng mga organisasyon sa Estados Unidos na nilikha para labanan ang banta mula sa Islamic Republic na nagsimula sa pamamagitan ng pagdukot sa mga Amerikano bilang bihag sa loob ng 444 na araw. Hindi ito chismis at hindi lang ito Bijan Kiat. Ang kalaban ng Islamic Republic, ang mga Zionista at ang intelihensya ng Amerika. Ito lang ang mga katotohanan. Ganun talaga nangyari. Sa loob ng 48 taon, yun na ang naging normal. At alam mo, kailangan lang nating siguraduhin na tayo ay turuan natin ang ating sarili tungkol sa kung ano ang Iran at kung paano natin mapapanalo ang digmang ito. Kailangan pag-aralan ang operasyon ng impluensya. May kapalit ito. Kung titingnan natin, may ilang useful idiots na nagmumukhang kakampi ng kabila pero talagang panig sila sa akin. Hindi sila panig doon. Tanga lang ang mag-isip ng ganoon kapag walang danggal ang mga tao. Walang pakiramdam na kabilang saan man. Pera at kasikatan lang yan. At kaya ito ay, hindi ito tungkol sa malaking pera. Hindi mahalaga yon. Minsan, ginagawa ng mga tao ang mga bagay para lang sumikat, Emily. Para lang sumikat. Kahit matawag silang mga useful idiots at marami pang ibang mas nakaka-insultong bagay. Wala silang dangal para sa sarili nila. Hindi yon mahalaga sa kanila. Pero dapat ba natin silang seryosohin? O dapat. Dapat tayo lahat ay mag-alala dahil may kapalit ang lahat ng hakbang na ito laban sa teror at paniniil ng Islamikong Republika. Mabilis lang ako nagsagawa ng munting pag-aaral. May isang tao sa Ohio, ang sariling estado ng ating iginagalang na dating Pangulo, ay sana nakabili na ng maliit na bahay sa ganong halaga. Kaya dapat mong alalahanin ito. Ikaw ang nagbabayad dito. Bilang Amerikanong nagbabayad ng buwis, masasabi ko, ikaw ang nagbabayad para sa gastos ng mapanghahas na pakikialam ng Islamic Republic. Terorismo at paglika ng kaguluhan sa gitnang silangan. Tanggalin ang Islamic Republic. Mas magiging ligtas ang gitnang silangan. At ang magandang balita ay ang Islamic Republic ay patay na. Walang Air Force. Halos wala silang Navy. Pababa na? Sabi nila, itinago namin ang pinakamagaling naming misil para sa uli. Sige, ayos. Sige. Tingnan natin kung paano mo gagamitin at saan ka mapupunta pagkatapos ng huling mga misil mo. Kaya ang magandang balita ay tinitingnan mo ang isang bulok na bangkay sa tabi ng isang bukas na libingan na malapit ng ihulog sa ilalim ng libingang iyon. Ang tawag dito ay Islamikong Republika ng Iran, 1976.
Kailangan na natin tapusin, pero gusto ko munang itanong ang huling tanong. Alam kong maraming Iranian ang nag-aalala. Pati marami ring Israeli na paulit-ulit ang tigil putukan at balik sa digmaan. Ito ay isang bagay na pumipigil sa pagtatapos ng Islamic Republic. Gusto kong malaman ang opinion mo. Kapag may pansamantalang tigil sa labanan, tulad ngayon habang kinukunan natin ito, may tigil putukan sa digmaang ito. Ibig sabihin ba nito, katapusan na? O ibig bang sabihin nito na babalik tayo para harapin muli ang isyung ito sa malapit na hinaharap? Ano ang opinion mo? Emily, tuwing may paghinto sa aksyong militar at may nakaambang banta pa rin na kung hindi ka lalapit at susuko sa akin, babalikan ko ang ginagawa ko sa iyo kahapon. Maging panat ang paghinto ay hindi katapusan. Gusto mo malaman kung ano ang hudyat ng katapusan kapag tinawag pabalik ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang kagamitang militar mula sa Golpo ng Persia. Kapag nangyari yon, doon mo malalaman na yon ang katapusan. Hanggang nandun sila, wala talagang dapat ipag-alala. Hindi gagastos ang Estados Unidos ng mahigit 50 bilyong dolyar at magsasakripisyo ng mga buhay ng Amerikano para bumalik. Iwan ang banta ng gitnang silangan na nandiyan pa rin. Hindi mangyayari yon. Talagang hindi. Masasabi ko sa iyo na may katiyakan. Bakit? Walang sisay, sabi nila. Alam mo, maghintay daw hanggang Nobyembre sa eleksyon at kapangyarihan. Sabi ko hindi. Hindi ko sila sabing mas kilala ko si Pangulong Trump kaysa iba pa. Pero inaral ko si Pangulong Trump. Pangulong Trump. Sa tingin ko, sasang-ayon ka, Emily, na ayaw ni Pangulong Trump na matalo. Ayaw niyang umalis sa pwesto bilang talunan. Talagang hindi. Tatapusin niya ang gawain. Gagawin niya ang pinakamabuti para sa Amerika. Hindi ako naniniwala na tinutupad ni Pangulong Trump ang obligasyong palayain ang mga Iranian sa paniniil. Hindi, nangyayari yon bilang resulta ng pagsunod sa pinakamabuting interes ng pambansang seguridad ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Lalo na ang Israel sa gitnang silangan. Mangyayari ito. Kaya wala akong duda tungkol dito. Kumpiyansa ako na mananalo si Pangulong Trump. Alam mo, sabi nila, Bijan, ikaw, hindi totoo na sumasang-ayon ka sa lahat ng sinasabi at ginagawa ni Pangulong Trump. Hindi totoo yan. Hindi ako sang-ayon kay Trump nang sabihing paparating ang tulong pero di niya dilinaw. Mali yan. Mali yan. Yan ay mananatili bilang isang bagay na hindi mawawala. Alam mo, may nagsabi sa akin minsan, Emily, sabi nila, kung ayaw mong magkamali, kung ayaw mong mapintasan, huwag kang gumawa ng anuman. Huwag kang magsalita. May walang halaga. Kung ikaw ang presidente ng Estados Unidos at gumagawa ng lahat ng desisyon, hindi dapat asahan ang pagiging perpekto. Ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo dahil mahal mo yung bansa. At ginagawa mo kung ano ang pinakababuti para sa Amerika. Kaya madalas ko itong sinasabi na ang mga tao ng Iran ay walang utang kay Pangulong Trump. Ipinakita nila ang gusto nila kapalit ang buhay ng kanilang mga anak. At alam mo kung may isang bagay na kailangang maintindihan, hindi ito pag-a-advocate ng isang uri ng gobyerno o kapangyarihan sa hinaharap o kung ano paman. Ito ay pag-a-advocate para sa prinsipyo na merong kilusan ng mga tao na tinatawag na Lion and Sun Movement sa Iran. Isa itong tunay na kilusan. At pinili nila ang leon at araw bilang isang simbolo, bilang pamantayan na dadalhin ng mga pinagkakatiwalaan nila dahil ang bandila ay hindi naglalakad mag-isa. Hawak ito ng isang tao. Tinitingnan ng lahat ang bandila. Gusto nilang sundan ito pero magtatanong sila, sino ang nagdadala ng bandila? Kung hindi nila pinagkakatiwalaan ang taong yon, hindi nila ito susundan. Kahit gaano mo pa sila kabayat isipin, pwede mo pa rin silang makatrabaho. Hindi sila ganon. Hindi sila ganon. Tingnan mo si Goliath. Alam mo, ang palayaw niya ay pliers. Pliers. Ganun mo nahuhuli ang mga tao, kinukuha mo ang mga estudyante gamit ang pliers at itinatapon mula sa bubong ng universidad papunta sa kanilang kamatayan. Iyan ang mabait na taong gusto mong makatrabaho. Sa puntong yan, masasabi nating tinatrato natin ang ating mga kaaway na parang mga kaibigan. Iyan ang problema.
Pero sa tingin ko mahalaga yun. Hindi na dapat mag-aksaya ng oras si Pangulong Trump sa pag-iisip kung susuportahan niya si Prinsipe. Dahil hindi naman kailangan ni Prinsipe ng suporta niya. Kailangan niya ng suporta mula sa mga mamamayang Iranian. Ang tamang tanong, may ganoon ba siyang suporta? Sinasabi nila kaya niya mag-organisa ng puwersang panlupa dahil hindi ka tumutulong. Kaya nga hindi nakakatulong ang mga komento mo. Baka isa rin yan sa mga dahilan. Marami ka pang ibang dahilan na pwedeng sabihin dahil napagdesisyonan mo ng sagutin si Lafayette ng maling sagot. Kaya siguro baka hindi naman talaga gano'n ang kaso, pero hindi mo rin pwedeng baliwalain na maaaring bahagi rin yon ng at pwede naman ito itama, may oras pa naman. Hindi kailangan ng suporta or pag-endorso ng kahit ano. Pero pakinggan lang ang mamamayan ng Iran. Pakinggan ano pa ang sinasabi nila? Anong iba pang ebidensya ang gusto mo bukod sa buhay ng 52,000? At ito ang bilang na inuulit ko mula sa kasalukuyang presidente ng Estados Unidos. 52,000 buhay ng mga kabataan. Tinon mo ang mga mukhang ito ang kinabukasang nawala. Isa itong trahedya. Kailan ba huling nagkaroon ng ganito kalaking trahedya? At patas ba ang media? Ibinabalita ba yan ng media? Tinatago lang ba nila? Hindi natin alam ang pinagtatalo ng mga numero nila. Dapat mong iulat ang parehong panig yan. At kaya naman may pagkakaiba sa pagitan ng tapat na pag-uulat at paglalatala ng mga ulat. At kaya tinatawag ni Pangulong Trump ang ilang media outlet na pekeng media. Alam naman natin umiral talaga sila. Maganda makasama ka sa Axis of Truth. Bilang katotohanan, tulad ng sabi ng aking kaibigan si Lieutenant General Mike Flynn, ang katotohanan ay hindi natatakot sa mga tanong. Sige, dito na natin tatapusin pero salamat Bijan Kian sa pansama sa Axis of Truth. Thank you.